Mga idol, baka gusto nyo pong suportahan ang monthly nating channel through membership. Magkakaroon po kayo ng access sa isang napakaangas na manhwa na kasalukuyan din nating ni-recap. Maraming salamat po. Kinabukasan, ito ang deciding battle ng Demon Arena Competition. Ang Evil at Poverty ay nakatayo sa matataas na lugar na nagmamalaki sa isa't isa. Sayang, kailangan kong magtrabaho. Hindi ko na mapapanood ang laban. Malaking bagay ang mangyayari sa Demon World. Si Liang Jun ay nagre-recruit din ng mga sundalo na parang baliw. At sa Chichang, kapag sumabog ang panganib sa ibaba, magkakaroon sila ng hindi mabilang na mga sundalo na nagtipon. Pagkatapos ay kinumpirma ni Poverty kay Evil, FPI, ilang 10,000 ng mga human army supplies ay nasa Xinjiang. Kailangan nating hawakan ang lugar na ito. Tumitingin siya sa Xinjiang Supply Depot sa malapit, nagsisisi, kung may mangyari sa Xinjiang, ibig sabihin ay babagsak ang Western Defense Line ng tao at magsisimula ang Demon Apocalypse. Hindi na tayo makakapag-cheer para kinathang ng at thang ng ngayon. Direktang itinuro ni Evil, ngunit tinaya mo ang lahat ng pera mo sa kanilang master. Si Poverty ay ngayon mas mahirap pa. Umiyak siya, hindi na ako nagtitiwala sa mga lalaki. Kasabay nito, sa lugar kung nasaan si Blood Old, ang mga disipulo ay mayabang na nag-uusap sa isa't isa, nilabag ni Yipyang ang mga patakaran. Automatically eliminated siya, siguro nakita niya na ang pagtatapos ay nakatakda na kaya umalis siya mag-isa. Si Blood Old lang ang nananatiling. Kalmado, ayos lang, sinathang ng at thang ang kanyang mga disipulo. Hanggat nandito sila, hindi makakatakas si Yipyang. Sumagot din ang babaeng disipulo sa tabi niya, plano ng master ang lahat. Walang makakatakas sa web na ito. Tingnan mo, si Yipyang ay nandoon. Lumabas na si Yipyang at Mahao ay nakaupo lang doon, nagpapalamig sa harap ng lahat ng mga casual na usapan. Ang lalaking iyon ay napakawalang hiya. Ginagamit ang automatic disqualification upang umiwas sa laban. At gusto niyang makita siyang brutal na inabuso ng mga halimaw sa arena. Ipinahayag din ng old hero ang kanyang pag-alis. Anong kabutihan ang magbigay ng pagkakataon sa mga kabataan? Hindi hinintay ng mga manunood ng matagal, agad na inanunsyo ng MC, ngayon ang unang laban ng Demon Arena. Ako ang host at referee ng knife fight. Mayroong 4 na tao sa finals. Ang final winner ay magkakaroon ng pagkakataong hamunin ang pinakamalakas na demonyo. Ang final battle format ay napaka-espesyal. Sa ibaba, ngayon ay sina Lu Qing at Tung Er. Patuloy na nag-host ang MC, ngayon, salubungin natin ang unang cooperation couple. Sila ang Spear Goddess Lu Qing at Shield Goddess Nangang Tung. Si Yipyang lang ang bamhantong hininga ng may pagod dahil sa kanyang mga disastrous habits. Sige lang, lahat ng pagkalugi ni Master ay magagawa lamang ng iyong premyo. Sa oras na ito, 2 pang tao ang lumabas sa ilalim ng entablado. Maligayang pagdating sa lahat sa labanan sa pagitan ng mga orihinal na demonyo. Ang Team 2 ay ang magkapatid na Xiao Brothers and Sisters, Xiao Ling at Xiao Han. Tulad ng alam ng lahat, sila ang mga tagapagmana ng 4 na pangunahing pamilya ng Xiao family ng Zuan Kingdom. Una ay ang binata na si Xiao Han na mukhang malamig na hot boy. Ang isa naman ay si Xiao Ling. Ayon sa MC, ang mga proud children ng mas batang henerasyon. Ating abangan ang kanilang performance. Hindi inaasahan ng mga kabataan sa stands na magkakaroon sila ng ganitong galaw. Ang mga tao ng Xiao family ay dumating upang lumahok sa ganitong uri ng deathmatch. Hindi hinintay ang lahat ng matagal, nagpatuloy ang MC, ngayon ay inanunsyo ang mga panuntunan ng duel. 3 maliit na koponan ang lalaban ng sabay-sabay. Ang huling natitirang maliit na koponan, kung ito ay isang human team, ay pipili ng isang tao mula sa kanila upang hamunin ang final demon. Lubhang naguluhan ng mga tao nang hindi nila makita ang huling koponan. Hindi ba 4 lang ang tao sa finals? Paano ang Team 3? Team 3 ay hindi tao. Pagkatapos nilang magsalita, nagsalita ang MC. Ngayon ay pakawalan ng Team 3 sa arena. Lumabas na 2 demonyo mula sa Ancient Demon Garden. Isang lalaki na nagngangalang Blood 4 na kasing bangis ng isang bagong panganak na cub.
Sabi niya, sa wakas ay pinayagan ako ni Master sa entablado. Huwag mo nang isipin na mabubuhay ang mga dumating upang manood ng laban ngayon. Hindi mapigilan ng mga tao na magpanik, nanay. Ang Ancient Demon Garden. Ang ganitong uri ng super mobile magic platform. Ang dalawang koponan na ito ay sobrang malas. Ano ang isinisigaw mo? Ang punto ay mayroong mga humanoid high-level demons. Ito talaga ang final showdown dito. Nagsimula na ring maglaro ang MC. Ang battlefield ay babukas. Hindi ko alam kung sino ang magiging ultimate winner. Ating abangan. Sana maging maswerte ang lahat. Patuloy na nagtatalo ang mga tao sa itaas. Ano ang masasabi mo? Magiging ano ang laban na ito? Ang mga human team ay tiyak na magsasama-sama upang lutisin muna ang mga demonyo bago magpasya kung sino ang mananalo. Pakiramdam ko, may gagamit ng mga demonyo upang patayin muna ang isang koponan at pagkatapos ay kumita mula rito. Sa buong stadium, umalangaw-ngaw ang countdown, 3, 2, 1. Nagsimula ang kompetisyon. Naghiwalay ang magkapatid at pumunta sa dalawang direksyon sa bilis ng liwanag. Kung ang pagkain ng leopard liver ay isang krimen, ang dalawang magkapatid na ito ay dapat makulong hanggang sa tumubo ang kanilang balbas. Hindi inaasahan, ang magkapatid na Xiao ay napakahusay, may kakayahang simulan ang pakikipaglaban sa mga tao at demonyo ng sabay-sabay. Napakagaling. Dito, patuloy na gumaganap si Xiaoling ng mga pisikal na galaw sa Tung Earth Shield. Si Xiao Han sa kabilang panig ay sinasamantala ang pagkakataon na mag-fan, hindi naiiba sa pagtulong sa nanay na hamuli ng kanin upang hipan ng apoy. Ang MC sa itaas, nakikita ito, hindi mapigilan ang pagtalon. Nagbibiro ka ba? Napakalakas ng dalawang magkapatid na ito. Sabay na pinipigilan ng mga tao mula sa dalawang koponan. Karapat-dapat sa Xiao family, 2 laban sa 4. Hindi inaasahan, ang ekspresyon ni Xiaoling ay mukhang napakatahimik kapag pisikal na umaatake sa iba. Nakikita siyang tumatalon pabalik-balik sa dalawang panig, sinundan din siya ng MC at sumigaw. Si Xiaoling ay biglang nagsimulang bumilis. Nangang, kailangan mong mag-ingat. Sa kung saan, pumadya siya sa likod ni Lu Qing. Sa kabutihang palad, lumabas ang pangalawang skill ni Tung Er na parang isang boss, tumalon para sa pagliligtas. Ang espada ni Xiaoling ay talagang nabasag sa shield ni Tung Er. Parang nagdala ng kutsilyo sa isang baril. Si Lu Qing ay parang, wow, malapit na iyon. At tumalon pabalik ng napakabilis. Phew! Ang shield ng babaeng Nangang na ito ay up. Ito ay halos isang weapon discombobulator. Sa kinaroroonan ni Xiao Han, gumagawa siya ng dalawang buhawi ngunit wala silang ginagawa. Medyo nasasanay na siya dito. Ang kanyang mga atake ay napakawalang humpay, parang ano ang magagawa nila. Pagkatapos ay seryoso, itinuro niya ang kanyang fan pababa na may isang patak. Sumigaw siya, Wind Formation Beast Cage. Agad na napalibutan sila ng mga buhawi at nagbanggaan na parang matagal nang nawawalang magkapatid na muling nagkasama. Bago pa man siya makapagmalaki, sumabog ang Ape Myth-ing at sinuntok siya ng direkta sa mukha. Ang lahat ay nakanganga sa pagtingin sa train wreck na iyon. Ngunit ang MC ay nabubuhay pa rin sa kanyang pinakamahusay na buhay, nagko-comment, malaking pagbabago. Ganap na nabago ng galaw ni Yao Yuan ang takbo ng laro. Ang kapangyarihan ng mga demon beasts na ito ay baliw. Nakikita ang kanyang kapatid na lalaki sa gulo, kailangang tumalon si Xiaoling. Tutulungan ko, ngunit pagkatapos ay parang ngumiti ang lalaking Sheshak. Ipagpatuloy natin ito. Si Yao Yuan, na hype up, ay pinindot ang kanyang advantage at sumugod kay Xiao Han na handang body slam siya sa limot. Isang suntok at ang magkapatid na Xiao ay history. Si Xiaoling ay walang pag-asa na tumatakbo, ngunit sinalubong siya ni Shui. Mukhang yayakapin siya o kung ano paman. Hindi, sinuntok niya lang siya, iniwan si Xiaoling na malubhang nasugatan. Pagkatapos niyang magulo si Xiaoling, agad na nag-teleport pabalik si Shui sa kinaroroonan ni Xiao Han. Nailigtas siya ni Tung Er mula sa sakuna. Sumigaw ang MC sa mic, AR Nangang contestant ay napakabait na iligtas ang kanyang kalaban mula sa atake ng monster. Si Xiao Ai ay maganda at mabait, ngunit kailangan niyang maging maingat.
Bumalik doon, si Xiaoling ay nasa malalim na gulo. Malapit nang tapusin siya ng Demon Beast, ngunit teka. Hindi tumama ang suntok. May kumuha kay Xiaoling. Kate, narito si Ling muli. Habang dinadala si Xiaoling, tinuturuan niya, nawalan na siya ng malay. Ano ang punto ng pagsipa sa kanya kapag siya ay nasa ilalim na? Ngunit ang lalaking ito ay may mga tree trunks para sa mga tenga. Umaatake siya ng mayabang at sumasagot, kung gayon, mamatay ka na kasama niya. Na parang tatamaan si Ling ng basura na iyon, yumuko lang. Siya upang umiwas. Ang mga peanut gallery ay nagagalit. Xiangyang, bakit hindi ka lumalaban? Xiangyang, atake na. Ngunit kailangang ipaliwanag ng MC ang buong kwento ni Ling. May megaphone sa kamay, hinahanap ng piercing insight technique ni Xiang ng ang kahinaan ng kalaban, isang nakamamatay na suntok. Kaya hindi siya umaatake hanggat hindi niya masisiguro ang pagpatay. Ayon sa mga nakaraang battle stats, ang kanyang one-hit kill rate sa mga Demon Beasts ay isang napakababang 75%. Nagpipigil siya dahil hindi pa niya nakikita ang weak point ng kalaban. Samantala, umiiwas si Li Qing sa mga atake ng taong parang puno at iniisip, nakita ko ang kanyang kahinaan, ngunit masyado siyang malakas. Kung aatake ako, mamamatay na ako bago pa tumama ang aking atake. Sa kabilang panig, hinaharangan nitong ang mga atake ng ape, na nagiging sanhi ng pagguho ng lupa, ngunit hindi man lang siya pinagpapawisan. Ang galing niya. Ang MC ay patuloy na pinupuri siya, gaya ng inaasahan mula kay Munting Nandang, sa harap ng mga atake ng isang higanteng beast, kaya niyang panatilihin ang isang ganap na depensa. Napapagod na ang ape sa pagsuntok at napagtanto niyang nag-aaksaya lang siya ng oras. Sumigaw siya at ibinagsak ang kanyang kamao sa lupa, na naging sanhi ng pagsabog ng lupa. Nagawa nitong na hilahin si Sean palayo sa tamang oras. Tinitingnan ng magulong labanan, patuloy ang MC sa pagko-commentary, ginagamit ang shield bilang isang skateboard, mabilis na gumagalaw si Munting Nandang. Napakatalino. Ngunit sa ngayon, ang Demon Beast Alliance ay ganap na kinokontrol ang sitwasyon. Ano ang gagawin ng mga tao? Si Hipyang lang sa stands ang casual na nagbabasa ng isang trashy novel, awkwardly na sinabi ni Maywaya. Good, seryoso, may namamatay dito at nagbabasa ka pa rin ng erotic novel. Walang casual na sumagot si Hipyang, kailangan ko lang tapusin ang pahinang ito muna. Pagkatapos ng usok, ang MC ay parang, mga kababayan, ganap na nangingibabaw ang Demon Clan. Ang mga tao ay nasa malalim na gulo. Ang tanging nakikita mo ay ang taong shock na nagwawala, sinusubukang tamaan si Li Qing, ngunit iniiwasan niya ang bawat atake na parang isang boss. Tapos bigla na lang, bang! Sinuntok siya mula sa likod. Galit na umikot si Shuai at sumigaw, chip shot. Iyan ay galaw ng isang taunan. Si Sean sa likod niya ay nagmamalaki, sumisigaw, wala tayong pagpipilian. Kailangan ng mga tao na magtulungan laban sa mga demonyo. Puro salita, walang gawa. Bago mo pa malaman, may lumipad sa bibig ni Sean. Kinaway lang ni Wai ang kanyang palso at ginawa siyang isang donut. Seryoso, ang pag-asa sa iyo ay isang recipe para sa kapahamakan para sa mga show-off. Isang maliit na pagkakamali at nakahandusay ka na sa sahig. Pagkatapos harapin ang wannabe na iyon, mabilis na bumalik si Shui kay Luing. Nakikita ang tindi ng labanan, patuloy na sumisigaw ang MC, masama ito. Ang Xia Brothers ay natalo sa isang iglap. Ang Demon Clans ay may malaking kalamangan. Si Li Qing, kasing bilis ng kidlat, umiwas sa kanyang atake. Ano ang mangyayari sa Qing Dong Duo? Mas gusto ko kung saan man pumunta ang dalawang ito, ang mga demonyo ay nagkakalat. Ang Qing Dong Duo ay nasa mahirap na sitwasyon. Parehong ang langit at lupa ay kinokontrol ng mga demonyo. Natakot si Mawei. Inalag niya si Yip Gang at sinabi, Kuya, ibaba mo ang libro mo. Ang mga disipulo mo ay nasa malaking gulo. Nagulat ang iba sa paligid niya. Mga disipulo niya. Sa wakas ay tiningnan ni Yipyang ang kanyang libro at nagpadala ng soul transmission sa dalawa, Ling Dong makinig kayo. Ang kalaban ay mas malakas kaysa sa inyong dalawa.
Ang pagtutulungan lang ang tanging paraan upang manalo laban sa isang mas malakas na kalaban. Kailangang linisin ni Nangang ang daan para tamaan ni Luing ang weak spot ng kalaban. Sa wakas, inutusan niya ang dalawa, ilabas ang Liang formation na itinuro ko sa inyo. Naintindihan. Agad silang sumagot ng may seryosong mukha, naintindihan.